Ramdam ng matinding init ng temperatura ngayong buwan. Kaya naman maraming magulang ang nag-aalala ngayon sa kanilang mga anak na magkasakit dahil sa init. Isa na rito si Agnes Macalino na taga Palit, Pampanga na may kaisa-isang anak na lalaki na 5 buwang gulang na sanggol. Kadalasan, irritable ito kapag sobrang init, kaya madalas 2 beses na niya itong pinaliliguan para lang maginhawahan. Hindi ko po makasundo kapag kapag hindi po siya maliligo. Yan, lagi pong irritable. Kaya kailangan po talaga dalasan yung ligo niya. Opo, sabi naman po nung doktor niya, sabi po nung pedya, kahit daw po 2 beses maligo kapag po talagang sobrang init ang panahon. Paliwanag ni Annalisa Solis, sa mga susunod na araw at buwan ay mas mararamdaman ang epekto ng pagtaas ng temperatura sa bansa, partikular sa Luzon at Mindanao. Well, sa nakikita natin yung forecast ranges ng ating temperature dito ngayong buwan ng February dahil hindi pa naman tapos ang buwan ng February. So we could still experience mga around more than 12 degrees minimum dyan po sa may mountainous areas ng Luzon. And also we could still experience as high as more than 37 degrees dahil yung forecast po natin dito sa may parte ng Mindanao, mga around 37.5. Although nakapagdala na ng mataas na 37.1 dyan sa may parte ng Zamboanga City, so patuloy pa rin po na medyo tataas pa rin yung ating temperatura, lalo na po dyan sa may parte ng Mindanao and Luzon area. Base sa kanilang report, 14 na probinsya na ang apektado ng El Nino sa ngayon, kabilang dito ang Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mount Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan at Pangasinan. Payo ng Pag-asa, palaging maligo, mag-ingat, pangalagaan ng kalusugan at uminom ng maraming tubig nang makaiwas sa heat stroke at dehydration. Samantala, dahil sa matinding init ng panahon, bumaba ng mahigit 1 metro ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 207 meters nitong nakaraang linggo. Ngayon ay nasa 206 meters na lang ang level ng tubig nito. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.